Isang mapagpalang araw po sa lahat. To God be the glory sa isa na namang opportunity, sa isa na namang araw na mapag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Naniniwala po kami that the Word of God is a lamp unto my feet and the light unto my path. Kaya mahalaga na bago tayo pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So welcome po ulit sa Diakonos. Diakonos simply means servant, and this is our online Bible study ministry. Sa mga bago po, we did not set this page or channel to be monetized both in Facebook or YouTube. All we ask is your time to briefly study God's Word as you start your day po. It is our desire that you develop a relationship with God through the study of His Word po. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang topic na God's eternal nature. At ito ang ating Bible study number 62. At kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible study tayo mga kapatid. Ang verse po natin today is found in Psalms 90 verse 2. It says, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God." Mga kapatid, maaaring natanong na natin o di naman kaya narinig na natin tong tanong na to. Where does God come from? Saan nagsimula ang Diyos? Mga kapatid, the answer to that question is our verse today. Bago nilabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Mga kapatid, we serve a God who is eternal, walang pasimula, outside the realm of space, time, and matter. Now, if we talk about these things, minsan mahirap maintindihan, minsan mahirap i-grasp ang konseptong ito. And rightly so. Ang sabi po ng isang Christian monk by the name of Evagrius Ponticus, ang sabi niya, God cannot be grasped by the mind. If He could be grasped, He would not be God. Isipin mo kapatid, nahihirapan ka nang intindihin ang monthly bills mo. Ang konsepto pa ng eternity kaya. Mga kapatid, hindi lang eternity ang claim ng verse natin today. Our verse today claims that God created the world. Our God po is a creator. Alam niyo po mga kapatid, even in the advent of technology, hindi pa rin nila maintindihan or hindi nila malaman how life began. They cannot seem to understand how chemistry became biochemistry. Kasi nga, ang chemical elements po, they don't have a mind on their own. Hindi sila nag-usap-usap or nag-meeting at one point. Sinabi nila, halika, mag-combine tayo at mag-create tayo ng isang living cell organism. And logic actually dictates that there has to be a mind for all this complexity to exist. Ang sabi ng Psalms 53 verse 1, "The fool will say, there is no God." Apaka-harsh po, no? Pero di po ako may sabi niyan, si David po. At ang sabi din po ni David sa ibang verse, Psalms 19 verse 1, ang sabi niya, "The heaven declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands." Until now, the fine-tuned or intelligent design argument of the universe is one of the strong cases to argue on God's existence. Ito yung how the distance of the sun is so fine-tuned to permit life on earth. Ito yung distance ng moon sa earth to allow for tides and ultimately allow life on earth. Even sa complexity ng isang cell, na marami itong parte at bahagi para ito mag-exist or mabuhay, it requires intelligence. There's too many to mention to talk about God, the intelligence behind the creation, and many more. Ang sabi nga ni Frank Turek, "I don't have enough faith to be an atheist." I encourage you kapatid na makinig ka sa lectures ni Dr. James Tour, a world's renowned or leading chemist, at sa mga lectures din ni Dr. Stephen Meyer, founder ng Center for Science and Culture. Marami po kayong mahanap online, particularly sa YouTube. And you could also check po Dr. John Lennox. Again, I encourage you to listen to their lectures precisely because ito yung mga tao or a leading scientist sa mundo na believer. They believe in the existence of God. And they believe in the existence of God kasi nga merong law and order ang mundo. Kaya nga sila nakakagawa ng kanilang science. Alam niyo po, 2,000 years ago, there was a person who claimed that he existed in the eternity past. Si Jesus po, in the upper room, kasama niya mga disciples niya, made this prayer. And he said, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." This is not something new sa mga pandinig ng kanyang mga disciples. Minsan kasi, si Jesus nakipag-usap siya sa mga Pharisees. Actually, basahin natin sa John 8:53-59. Ang sabi, "Mas dakila ka pa ba sa ama naming si Abraham? Kahit siya at ang mga propeta ay namatay, sino ka ba sa akala mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. Ngunit ang ama na sinasabi niyong Diyos ninyo, ang siyang magpaparangal sa akin. Hindi niyo siya kilala, ngunit ako, kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya, at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito, at natuwa siya." Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, "Wala ka pang 50 taon. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako." Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Okay, so mga kapatid,
klaro po sa mga reaksyon ng kanyang kausap, which was the Pharisees, na itong si Jesus was claiming that he existed in the time past. He is claiming an attribute only a God can claim, and therefore mga Jewish people, according to their law, it is blasphemous and punishable by death. So walang duda that Jesus made a claim that he was eternal. So what's the significance? If he was claiming he was a God and predicted that he had to suffer and die after 3 days, he will be resurrected, what's the significance? Ang significance po nito is kung nangyari yung mga sinabi niya, then si Jesus ay trustworthy. Meron po akong video na napanood online and I really want to share it with you. It's a parody, nakakatawa. Tingnan niyo po. Are we all here? I need 100% participation for this to work. Yeah, everyone's here. All 12. 11. 11 of us. Well, what's the plan? Well, as you know, Jesus is dead. But stick with me, okay? Stick with me. I have a plan. We are going to steal his body, Okay, I'm tracking with you. What's next? and then we're going to tell the whole world that he rose from the dead. Oh, you know I'm in. I love it already. All right, classic. Then what? And then we're all going to get brutally murdered. Wait. Come again. Could you go over that last part real quick? So what? We get murdered. What's the problem? I like it. I like it. I mean, don't get me wrong, Pete. I love me a good hoax as much as the next guy, right? What's in it for us? Do we all get riches, fame, and fortune first, right? No, get this. You're going to be hated, persecuted, and reviled for the rest of your life. Okay, guys. Okay, fellas. Look, I gotta be missing something here, right? Mga kapatid, nakakalungkot po at hindi nakakatuwang bagay ang mamatay ka sa alam mong hindi totoo. There are over 500 witnesses on different occasions na nakita nila si Jesus Christ na buhay pagkatapos siyang pinatay sa krus. At ang mga taong ito who saw Jesus bodily resurrected never recanted, even to the face of death. They suffered persecution, pinakain sa mga leon, ginawang pailaw sa daan, pinugutan ng ulo at samot-saring pahirap. But they remained. Bakit po? They knew that Jesus is trustworthy. As Apostle Paul would word it, for I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Romans 8:18. Mga kapatid, namumuhay ba tayo para sa mga bagay na eternal o namumuhay tayo sa bagay na temporary lang? I say temporary kasi yung mga palakpak ng tao, yung mga paghanga ng mga tao sa atin, yung kayamanan na tagumpay natin, ay hindi habang buhay. Tingnan niyo po yung mga dating sikat. Marami pong dating mayayaman. Nung kinuha na sa kanila yung kanilang kisig at ganda ng pangangatawan. Walang anumang yaman ang makakapigil sa kamatayan. Ang sabi ng Bible, just as it is appointed for a man once to die, and after that comes judgment. Hebrews 9:27. Pagkatapos po ng tayo ay mamatay, tayo po ay haharap sa judgment. Sa korting yon, walang lihim na hindi mabubunyag. Walang ginawa mo sa tago na hindi mailalantad. Mga kapatid, lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. At dahil dyan, tiyak, dapat tayo parusahan. Sa Romans 5:8 ang sabi, mga kapatid, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. John 3:16-18 ang sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Mga kapatid, if you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God, mga kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, acknowledge before God that I am a sinner. I don't know how to pray, Lord, but I invite you into my life. Lord, iligtas mo ako sa mga kasalanan ko. Rescue me, dear God, from my fleshly desires that separates me from you. From this day onwards, I declare in my mouth that you are my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Mga kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, mga kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay.
Mga kapatid, napakapalad natin na makilala at mapaglingkuran ang Diyos na walang hanggan, ang lumikha ng lahat. Sa araw na ito, naway maging malinaw sa ating puso at isipan ang katotohanan ito. Si Jesus ay Diyos na walang simula at walang hanggan. Ang kanyang mga salita ay tapat at mapagkakatiwalaan sapagkat siya mismo ay nagpatunay ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Naway mamuhay tayo ng may layuning patuloy na hanapin ang mga bagay na eternal at hindi yung mga bagay na pansamantala lamang. Alalahanin natin na mayroong mas dakilang kalulatian na nakalaan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Magpatuloy tayong magtiwala sa Diyos at isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, praise God po. Kapatid, lumago ka sa pananampalataya at magpatuloy ka sa pag-aaral ng Kanyang salita at magpatuloy ka sa pagsunod sa Kanya. I hope you are blessed, kapatid, kasi ako din na blessed. Let's pray po, mga kapatid. Heavenly Father, Lord, salamat po sa oras na ito na aming napag-aralan ng iyong salita. Pinupuri ka namin sa iyong walang hanggang kapangyarihan at karunungan. Lord, tulungan mo po kaming mamuhay ayon sa iyong katotohanan at laging hanapin ang mga bagay na eternal at hindi lamang yung mga pansamantalang kasiyahan ng mundo. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at gabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, if this is your first time joining our Bible study, maraming salamat po for reaching this point of the video. I really hope that you hit that follow button para you'll be notified for the next Bible study. And I'll see you in the next Bible study, God willing, kapatid. God bless you.